Nahaharap si Diskaya sa mga kasong graft at malversation dahil sa maanumalyang umanong flood control project sa Davao Occidental. Kusang sumuko rin ang 8 kapwa akusado ni Diskaya na mga opisyal ng DPWH Davao Occidental sa NBI Davao noong linggo. Paglilinaw ng NBI, wala pang lumalabas na arrest warrant laban sa kanila. Samantala, may magre-resign na naman daw sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Sa programang Storycon ng One News, nilinaw ni dating ICI Special Advisor Benjamin Magalong na hindi ito si ICI Advisor Rodolfo Azurin Jr. Hindi rin daw magbibitiw si ICI Commissioner Andres Reyes. Pero hindi direktang sinagot ni Magalong kung si Rosana Fajardo ang umuugong na magbibitiw. Setyembre nang mag-resign si Magalong sa komisyon at kasunod niyang nagbitiw si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Marami na ho siyang trabaho sa SGB. At year-end ho kasi, kaya talagang siguro napipilitan ho siya. Kasi very demanding din ho yung job. I can imagine. Naghain ng anti-political dynasty bill sina House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos. Pero kinwestiyon yan ng ilang kongresista dahil ginawa lang daw nitong lehitimo ang mga dinestiya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Isa sa mga panukalang gustong ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos, anti-political dynasty bill. Kaya heto, sina House Speaker Bogie D at Presidential Son House Majority Leader Sandro Marcos naghain ng sarili nilang anti-dynasty bill. Sa ilalim ng House Bill No. 6771, bawal magsabay sa pwesto ang magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity. Sakop niyan ang mag-asawa, magkapatid, magulang o anak hanggang sa mga first cousin at mga tito, tita at mga pamangkin. Pero may ganito sa panukalang yan. Bawal lamang tumakbo ang magkakamag-anak sa parehong level. Halimbawa, sa national level, kung ikaw ang presidente, hindi pwedeng tumakbo ang kamag-anak mo bilang vice-presidente o senador. Pero pwedeng tumakbo ang kaanak mo bilang congressman, gobernador, city or municipal mayor o barangay chairman dahil ibang level yan. Kumbaga, pwede pa rin yung tinatawag na vertical dynasty. Yan yung dynastiyang nakakalat sa iba't ibang posisyon sa district, provincial, municipal o barangay level. Bukod dyan, nakasaad din sa panukala na pwedeng magkakamag-anak kung nakaposisyon sila sa magkakaibang distrito, probinsya o munisipyo, pero bawal silang kumandidato sa parehong distrito, probinsya o munisipyo. Ganito yan, kung tumatakbo ka sa provincial level, pwedeng tumakbo ang kamag-anak mo basta sa ibang probinsya. Ayon naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, matabang political dynasty pa rin maituturing kung magkakamag-anak ang nakapwesto sa iba't ibang level. Ganyan din ang tingin ni Caloocan Representative Egay Erice. It's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties. Paano kung mabibigyan ng chance kung 5 bawat pamilya? So imagine kung bawat probinsya ay may 5 public official, nasaan pa yung chance ng ibang mga mamamayan na maging public official? Pero alam daw niyang mahirap ipasa ang totoong anti-political dynasty bill, lalo't 70 to 80% ng mga mambabatas ay bahagi ng political dynasties. Mismong author nga ng bill na si Speaker Bogie D, may 16 na kaanak sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Sa ikatlong linggo ng Enero, tatalakayin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang anti-dynasty bill. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Nagtataka ba kayo kung ano kaya ang Christmas wish ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa podcast ng Presidente, tinanong siya ng 3 college students kung ano kaya ang material at hindi material na hiling ng Presidente ngayong Pasko. I don't know how specific you want to get, but for Christmas, the legislature will provide us a good budget. That will make for a very nice Christmas. Intangible, more time with my family.
Hindi pala unity. Samantala, inamin ng Pangulo na dismayado siya sa estado ng edukasyon. Kabilang dyan, ang higit 100,000 kakulangan ng classrooms, pati na rin ang kahinaan ng mga estudyante sa science, technology, engineering at mathematics. Kaya pagtitiyak ni PBBM ay suportado ng gobyerno ang state universities and colleges at bibigyan sila ng sapat na pondo. May paandar ang DOTR sa mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Libreng sakay sa MRT at LRT para sa iba't ibang sektor, kabilang na ang mga beki. Pero ang tanong, paano malalaman kung beki nga ang pasahero? Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. 12 days of Christmas, 12 days din na libreng sakay ang pakulo ng Department of Transportation simula sa Linggo hanggang Pasko, ang PEG Inclusivity. Iba't ibang sektor kasi kada araw ang libre sa LRT 1 at 2 at MRT 3. Depende sa araw. Pero ang ilan natawa sa ideya. Gaya ng sa December 2022, libre ang pamasahe para sa mga kapatid nating LGBTQIA+ at solo parents. Ang tanong, paano ba malalaman yan? Ginawa rin niyang katatawanan online na para bang National Coming Out Day para sa community. Yung mga tagong member lalantad for free ride. Ang tanong pa ng isa, paano kung may magpanggap na LGBTQ member? Sagot dyan ng pamunuan ng MRT3, sa LGBTQ. Wala namang dapat i-present yan. Sasabihin lang nila, we wanted to avail of the free ride. We will make as simple as possible to give importance. Pero para sa mga kapatid nating senior citizen, estudyante, mga OFW at kanilang pamilya, teachers at health workers, PWD, government employees, private sector employees, uniform personnel at veterans, ipakita lang po ang inyong ID. Asahan naman na magagamit ang 3 bagong made in China na Dalian trains sa Kapaskuhan. Kasya raw dyan ang 300 na pasahero. Bukod dyan, pinailawan na rin ang labas ng 13 station ng MRT3. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa YouTube, please. Thank you po. Nasungkit ng Team Pilipinas ang ginto para sa women.